Hindi ko akalaing sa edad kong 35, matatagpuan ko ang sarili ko sa isang sitwasyong madalas ko lang na mapapanood sa mga pelikulang may kategoryang pang matatanda. Ako si Rico, isa akong graphic designer sa lungsod. Pagod sa paulit-ulit na ikot ng buhay at sawi sa mga seryosong relasyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Aris. Nagsimula ang lahat sa isang gabing maulan. Katatapos ko ang isang deadline at nagpasya akong dumaan sa isang maliit na bar para mag-relax. Doon ko naman siya nakita. Nakaupo siya sa sulok, basa ang buhok at tila pasan na pasan ang mundo. Mukha siyang batang ligaw. Marahil nasa 21 o 22 lang. Kuya, pwedeng makiupo? Wala na kasing bakante eh. Tanong niya. Simple lang ang suot niya. Puting t-shirt at maong nakupas na. Pero may kung anong bagsik at amo sa kanyang mga mata na agad kumuha sa atensyon ko. O sige, sagot ko, sabay turo sa upuan sa harapan ko. Tagasan ka ba? Nag-usap kami hanggang mag-alas 11 na ng hating gabi. Nalaman kong pinalaya siya sa tinitirahan niya dahil hindi nakabayad ng renta. Galing siya sa probinsya at walang malapitan dito sa Maynila. Sa totoo lang, alam ko ang galawan sa syudad. Maraming ganitong kwento para lang makahuthot ng pera. Pero kay Aris, iba. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya habang kinukwento ang hirap niyang paghanap ng trabaho. Wala ka bang matutuluyan ngayong gabi? Tanong ko. Umilig siya. Pinaglalaruan ang basong may natitirang soda. Doon pumasok ang impulsibong desisyon na babago sa buhay ko. Sige, sumama ka muna sa akin. May bakanteng kwarto sa kondo ko. Pero hanggang makahanap ka lang ng trabaho ha. Nagliwanag ang mukha niya. Parang batang binigyan ng laruan. Salamat po Kuya Rico. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Bahala na, sabi ko. Hindi alam ang desisyong iyon ang magtutulak sa akin sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagdating sa kondo, pinakita ko sa kanya ang kwarto ng bisita. Dito ka matulog. May sarili kang CR. Bukas, ipakilala kita sa mga gamit dito sa bahay. Maraming salamat po. Mahina niyang sabi. Nang magkatinginan kami, may kumislap sa kanyang mga mata na hindi ko maipapaliwanag. Parang sinseridad. Parang pasasalamat na hindi nakasulat at hindi nasusukat. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Si Aris ay masunurin, tahimik at halos hindi mo mararamdaman sa loob ng bahay. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto ng almusal. Naglilinis ng sala. Naglalaban ng mga damit ko bilang kapalit ng matutuluyan. Tinawag ko siyang alaga. Sa isip ko, dahil parang isang tuta na kinuha ko sa kali at binigyan ng bagong buhay. Pero habang tumatagal,
Ang pagiging amo ko ay unti-unting naging obsesyon. Napansin kong mas ginaganahan akong umuwi dahil alam kong may naghihintay sa akin. May nagtatanong kung kumain na ba ako. May nagtitimpla ng kape ko sa umaga ng tamang-tama ang tamis. Isang gabi, habang nag-iinuman kami sa balkonahe, naging malalim ang usapan. Nakaupo kaming magkatabi. Tanaw ang mga ilaw ng Makati. Rico, bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kaano-ano. Tanong niya. Ang kanyang balikat ay dikit na sa akin dahil sa lamig ng hangin. Wala lang. Gusto ko lang ng kasama. Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang angkinin. Gusto ko sa akin lang siya titingin. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang linya ng kanyang panga. Ang pagkiskis ng kanyang braso sa akin. Ang init na nagbumula sa kanyang katawan. Aris? Tawag ko. Hindi ko namamalayang palapit ng palapit na pala ang mukha ko sa kanya. Bakit, Rico? Tanong niya. Ang hininga na may halong alak. Ang mga mata na naglalabo na sa kalasingan. Pero may kakaibang pagkislap. Hindi na ako nakapagpigil. Dumikit na ang labi ko sa kanya. Sa una, nanigas siya. Pero pagkalipas ng ilang segundo, sumabay na siya. Pagkatapos ay may mapusok. Ang halik na iyon ay nag-aapoy sa isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Dinala ko siya sa kwarto ko. Hindi na sa kwarto ng bisita. Sa loob ng kwarto tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa silid. Nakatayo kaming magkaharap. Parehong humihingal. Sure ka ba dito, Aris? Tanong ko. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Kung ayaw mo, ihinto tayo. Gusto ko, Rico. Bulong niya. Sabay halik sa akin. Mas matagal. Mas malalim kaysa sa una. Sunod na sunod ang halik na sumabay sa pagtanggal namin ng mga damit. Ang kanyang hubad na katawan sa liwanag ng buwan ay parang likhang sining. Makinis, kayumanggi, at puno ng kabataang sigla. Dinala ko siya sa kama. Dahan-dahang hinalikan ang kanyang leeg, ang kanyang balikat at ang kanyang dibdib. Rico, ungol niya. Ang kamay ay kumakapit sa likod ko. Ano yun? Bulong ko sa tenga niya. Napansin kong lalo siyang nanginginig ng tawagin ko. Gusto ko. Gusto kita. Sabi niya. Ang mga mata ay diretso sa akin. Sa gabing iyon, hindi lang katawan ang pinagsama namin. Sa bawat halik, sa bawat haplos, sa bawat pagsanib ng aming katawan, may ipinangako akong hindi ko kayang tuparin. Na siya ay akin lang. Na walang magbabago. Na hindi ko siya sasaktan.
Paulit-ulit naming ginawa ang pag-ibig hanggang sa mapagod, hanggang sa makatulog na sa yakap ng isa't isa. Naging rutina namin ang ganoong klase ng gabi. Tuwing uuwi ako mula sa trabaho, handa na ang hapunan ni Aris. Pagkatapos kumain, magsasama kami sa sofa, manonood ng pelikula. Sisimula ulit ang haplosan. Minsan sa sofa, minsan sa kusina, minsan sa balkonahe, kahit saan sumagi sa isip namin. Isang Sabado ng gabi, pagkatapos naming mag-movie marathon, hinila ko siya papalapit sa akin. Aris, gusto kitang kantahin. Sabi ko. May boses ka ba? Tawag niya. Para sa'yo. Gagawin ko lahat. Hindi ako marunong kumanta. Pero sa gabing iyon, para akong may ganado. Hinawakan ko siya at niyakap. Sabay simula ang isang love song habang dahan-dahan kaming sumasayaw sa sala. Naramdaman ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Aris, alam mo bang simula nang dumating ka, nagbago ang mundo ko? Paano? Tanong niya habang nakatingala sa akin. Ito, hindi na ako nag-iisa. May uuwian na ako. May taong nagmamahal sa akin. Kahit hindi mo man sabihin, ramdam ko yon. Tumigil siya sa pagsayaw. Tumingin sa akin ng diretso. Mahal kita, Rico. Sa lahat ng pagkakataon na andito ko para sa akin. Sa lahat ng bagay na ginawa mo. Mahal kita. Sa mga pagkakataon na yon, muling nagtagpo ang aming mga labi. Dinala ko siya sa kwarto. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Sa gabing iyon, iba ang apoy. Mas malalim. Mas makahulugan. Hindi lang katawan ang aming pinagsama, kundi pati ang aming mga pusong parehong naghahanap ng kakapitan. Ngunit ang bawat relasyong nakabase sa kapangyaman ay laging may lamat. Nagsimula akong maging mapagmatyag. Binabantayan ko ang bawat tawag niya, bawat text, bawat labas niya ng bahay. Kapag may nakita akong ibang kausap siya sa social media, nagdidilim agad ang paningin ko. Isang hapon, umuwi ako ng mas maaga dahil may nakita akong story niya sa Instagram kasamang isang lalaki sa grocery. Sino to, Aris? Bakit kayo magkasama? Galit kong tanong. Hawak ang phone niya. Si Miguel, kaibigan ko lang. Nagkita kami sa grocery. Nagkayayaan kumain. Paliwanag niya. Bakas ang takot sa mga mata. Ba't di mo sinabi sa akin? Bakit mo itinatago? Hindi ko to itinatago, Rico. Kakakita ko lang sa kanya kanina. Wala yun. Pero hindi ako naniniwala. Sa gabing iyon sa kama, hindi na tulad ng dati ang gising ko sa kanya. Gusto ko siyang angkinin ng todo. Mas mapusok. Mas matindi sa ginagawa namin. Parang gusto kong ipamukha sa kanya na ako lang dapat ang kanyang pipiliin.
Kanino ka lang? Tanong ko. Habang nasa ibabaw ako niya, humihingal. Sa'yo lang, Rico. Sabi niya ng luhaan. Ulitin mo. Sa'yo lang ako. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi siya sumagot. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Isang araw habang nasa trabaho ako, nakalimutan ko ang aking tablet sa bahay dahil nakasync in ito sa phone ni Aris. Nakita ko ang mga draft ng message niya sa kanyang nanay sa probinsya. Nay, gusto ko nang umuwi. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko rito. Mabait si Rico. Binigay niya ang lahat. Pero pakiramdam ko, nakakulong ako. Mahal ko siya, oo. Pero natatakot akong magkamali. Takot akong umalis kasi wala akong pera at baka magalit siya. Nay, paano ba malaman kung pagmamahal ba ito o takot na lang? Parang may bumaon na kutsilyo sa dibdib ko. Sa kagustuhan ko magkaroon ng taong hindi ako iiwan, naging halimaw na pala ako sa paningin ng taong pinapahalagahan ko. Ang alaga ko ay hindi masaya. Siya ay nanatili lang dahil sa utang na loob at takot. Nang gabing iyon, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit. Pag-uwi ko, nakita ko siyang nagluluto ng hapunan. Adobo. Isa yun sa mga paborito kong ulam. Pinapanood ko ang bawat galaw niya. Ang pagod sa kanyang balikat. Ang kawalan ng kislap sa kanyang mga mata na dati ay makulay. Aris? Tawag ko. Bakit, Rico? Gutom ka na? Tanong niya nang may pilit ng ngiti. Gusto mo bang umuwi? Natigilan siya. Nabitawan niya ang sandok na hawak niya. Anong ibig mo sabihin? Nakita ko ang message mo. Patawad, Aris. Patawad kung naging mapanakal na ako. Akala ko, sapat na ang ibinigay ang lahat ng material na bagay para manatili ka. Pero nakalimutan kong tao ka. Hindi ka gamit. Hindi ka alaga. Mahal kita. Mula ng unang gabing makita kita sa bar na iyon hanggang ngayon. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw pala ay nasasaktan na rin. Tumulo ang luha niya. Lumapit siya sa akin. Niyakap ng mahigpit. Mahal din kita, Rico. Kaya nga ako nandito pa rin kahit nasasakal na. Pero kailangan ko ring malaman kung sino ako sa labas ng mundong ginagawa mo para sa akin. Noong gabing iyon nag-usap kami ng matino. Walang sigawan. Puro luha na lang. Inamin niya sa akin na mahal niya ako.
pero natatakot siyang mawala ang sarili niya sa proseso. Bago matulog, hinawakan niya ang kamay ko. Pwede bang isang huling gabing tulad ng dati? Hindi dahil sa takot o utang na loob, kundi dahil mahal kita at gusto kong maramdaman mong totoo ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Hindi ako nagsalita. Hinalikan ko siya. Malambing, puno ng pagpapaalam. Sa gabing iyon, dahan-dahan naming ginawa ang pag-ibig na parang ayaw pang matapos. Bawat halik ay may kasamang paalam. Bawat haplos ay may dalang pasasalamat. Hawak ko siya na mahigpit habang pinagsasabay ang aming mga paghinga. Ng isang ritmong pareho naming ninanamnam. Mahal kita, Aris. Pulong ko sa kanya habang magkayakap kaming hubad. Ama. Mahal din kita, Rico. Kaya nga ako aalis. Para matutunan mong magmahal nang hindi humihingi ng kapalit. Lumuluha kaming dalawang nakatulog sa mga bisig ng isa't isa. Binigyan ko siya ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Hindi ko na siya pinigilan. Ibinili ko siya ng tiket pag-uwi kinabukasan. Sa bus station, bago siya pumasok sa loob, lumingon siya sa akin. Salamat sa lahat, Rico. Sa pagkakataon na ipinaalala mo sa akin kung ano ang magmahal. Sana balang araw, matutunan mong magmahal ng may hindi nagmamay-ari. Sana balang araw, matutunan mong magmahal ng hindi nagmamay-ari. At sana, sa susunod na magkita tayo, magkaibang tao na tayo. Mas balaya, mas buo. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa maglaho na siya sa karamihan. Masakit. Sobrang sakit. Para akong nawalan ng kalahati ng pagkatao ko. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong tama ang ginawa ko. Ngayon, mag-isa na naman ako sa kondo ko. Minsan, nakikita ko pa rin ang mga gamit na naiwan niya. Isang t-shirt na paborito niyang suotin. Ang mug na ginagamit niya sa kape. Ang amoy niya sa unan ko. Minsan, naisip ko kung nasaan na kaya siya. Kung masaya na ba siya. Kung nakahanap na ba siya ng taong kayang mahalin siya ng tama. Pero natutunan ko ng pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagpapalaya. Hindi mo pwedeng ikulong ang isang tao at asahang mamahalin ka niya ng buo. Ang pag-ibig ay hindi kulungan. Ito ay hardin na dapat palaguin ng may kalayaan. Ang pagiging amo ay madali. Pero ang pagiging tunay na katuwang sa buhay ay nangangailangan ng respeto sa kalayaan ng bawat isa. Hindi siya hayop na dapat alagaan sa loob ng hawla. Siya ay tao na dapat hayaang lumipad. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay lumipad palayo sa akin. Sa ngayon, tinapos ko na ang sugat ng nakaraan. Natutunan ko nang hindi lahat ng dumarating sa buhay natin
ay para manatili. Ang ilan ay dumarating lang para ituro sa atin kung paano maging mabuting tao. At para kay Aris, san man siya naroon, nagpapasalamat ako dahil sa kanya. Natutunan ko ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aari, kundi pagbabahagi ng oras, ng espasyo, at ng kalayaan. Minsan napapangiti na lang ako habang tinitingnan ang literato naming dalawa sa balkonahe. Yung gabing sumayaw kami sa sala. Yung gabing sa unang pagkakataon, naniwala akong may pag-asa pa sa isang tulad ko. At kahit wala na siya, kahit hindi na kami, nagpapasalamat ako dahil sa kanya. Natutunan kong maging tao. May damdamin, may kakayahang magmahal ng totoo, at may lakas na magpakawala.